po ngayon ay medyo nakakalungkot dahil ending na po ng ating series, yung The Big Shift. Ito na po yung pinakahuli na mensahe. Pero nananampalataya ako sa Panginoon na ito po ay may kapangyarihan na patuloy na magbabago ng ating buhay. Amen. Ang salita ng Diyos ay buhay, sabi sa Bible. For the Word of God is living and powerful. Yan ang sinabi sa kanya sa Bible na ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi siya yung nakasulat na letter dito na kulay itim na nakikita natin sa Bible. Yun po ay buhay. Yun ay nakakapag-penetrate, nakakapagbago ng buhay ng tao. At nakita po natin yan sa buhay ng mga pastor natin. Noong una nag-preach po sa atin si Pastor Arnold. Di po ba? Yung nangyari, yung the big shift na nangyari sa buhay niya, na siya ay isang dating salot ng bayan, walang pag-asa. Pag merong nakawan na nangyayari sa barangay nila, matik na po yun, siya ang suspect. Pero ngayon, pinagpala siya ng Panginoon, at siya ay binago ng Diyos, at siya ay ginagamit ng ating Panginoon Kristo para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po? Tayo din, kayo din. Kaya po kayo nandito, meron ng malaking pagbabago na ginawa ng Panginoon sa inyo. Amen po ba? Kasi kung hindi tayo binago ng Diyos, wala tayong commitment, wala tayong pagbabago. Pero sa patunay lamang na ang Panginoon talaga ay kumikilos sa buhay natin. At patuloy niya tayong binabago ayon sa kanyang kalarawan. Amen po? Kaya huwag kang malungkot kung hindi ka perfect. Actually, bawal po ang perfect sa church na ito. Hindi po ay samahan ng mga imperfect na tao. Kung ikaw ay imperfect, welcome na welcome ka. Amen. Tayo pong lahat ay magtutuloy sa mensahe ng ating Panginoon. Ito po yung ating title po ng ating mensahe ngayon. Tingnan po natin. Yan, kala nyo, tuloy-tuloy yung movie, no? Ang pamagat ng ating mensahe ngayon ay time to shift the gear. Kung ang Diyos ay gumawa na siya ng big shift sa buong mundo, sabi ni Pastor Ricky, kahit yung history na bago, from BC, di ba, to AD, pinaliwanag niya sa atin yan. At maraming binago ang Panginoon Kristo sa kanyang kapanganakan. Pati yung topic last Sunday, di po ba? Discrimination. Inalis ng Panginoong Kristo ang discrimination sa tao. Amen? So hindi lamang po yan, ang ating pong Bible verse po, ay makikita po natin ngayon isa sa John chapter 1 verse 17. Ito po yung sinabi sa Bible na isang big shift na nangyari sa atin. Maraming tao hindi pa nakakaalam. Actually, sabi po sa John chapter 1 verse 17, for the law was given through Moses. Yun ay sa Old Testament, but grace and truth came through Jesus Christ. Kailan nangyari yon? Nung ipinanganak ang ating Panginoon Kristo, siya yung grace na binigay sa atin ng Panginoon. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Makikita po natin yung comparison na yan sa Old Testament at saka sa New Testament. Yung big shift na nangyari na yan, hindi lamang po sa history, kundi po sa pagkakaroon natin ng relationship sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa Old Testament, nung binigay ng Diyos ang 10 Commandments na sineshare po sa ating sa Bible study ng ating senior pastor, sabi po ng mga Hudyo, yun daw po ang kanilang first Pentecost. Binigay ng Diyos ang 10 Commandments doon sa Mount Sinai. That was their first Pentecost. Alam niyo po ba yung naging resulta noon? 3,000 people died. Dahil hindi nila nasunod yung law. Sabi ng Diyos, itong dakong ito ay banal, walang sino mang pwedeng lumapit sa akin. Sino mang lalapit sa bundok na yan o hihipo man lang, ay mamamatay. Yung first Pentecost nila sa Old Testament, sa law, 3,000, nag-result ito ng 3,000 people na namatay. Sa New Testament, sa grace ng Panginoon, sabi sa Book of Acts, chapter 2, Verse 1 to 4, sabi niyan, and when the day of Pentecost had fully come, another Pentecost na naman, they were all in one accord, in one place. Ito yung mga alagad ng Panginoon na 120. And suddenly there came
a sound from heaven as of rushing mighty wind. Ang ibinigay dito ng Panginoon Kristo ay yung kanyang Holy Spirit, and it filled the whole house where they were sitting, and then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each one of them, and they were all filled with the Holy Spirit. Dito, ibinigay ng Diyos ang 10 Commandments. Hindi ito nasunod ng mga maraming tao sa Israel. 3,000 people died. Sa New Testament naman, sa grace ng Panginoon, yung Pentecost din nila, ibinigay ng Diyos ang Holy Spirit. Alam niyo po ba naging resulta niyan? Sa Acts chapter 2, verse 41, sabi diyan, and those who gladly received His word, nag-preach si Peter, and were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Nakita natin yung big shift. Amen? Noon, sa law, maraming namatay. Pero sa grace ng Diyos, marami ang ipinanganak na muli, ang na-born again. Amen. Tingnan niyo po, sa kautusan, under the law, when the clean touches the unclean, he became unclean. Yung mga malinis, pag sila nakahipo ng bagay na marumi, pinagbabawal ng Diyos, pati sila nagiging marumi. Example po yan, Leviticus chapter 5, verse 2. Sabi diyan, if a person touches anything that is unclean, the dead body of a wild animal, or a cat of cattle, or of anything that moves on the earth that is unclean, even without knowing it, then he will be unclean and will be guilty. Pag nakahipo ka ng binagbabawal ng Diyos, magiging madumi ka. Nahahawa ka ng kanyang karumihan. Amen po? Leviticus chapter 15, verse 19. Sabi diyan, ang sino mang babaeng nireregla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi at ang makakahipo sa kanya. So, nai-impart yung uncleanness sa Old Testament. Sabi diyan, itinuturing ding marumi hanggang gabi ang makakahipo sa kanya. Ang anumang kanyang mahigaan o maupuan sa loob ng panahong yon ay ituturing na marumi. Leviticus chapter 13, verse 45. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit. Hindi magsusuklay, tatakpan ng kanyang nguso at laging sisigaw, marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya ituturing na marumi sa labas ng kampamento at mamamahay mag-isa. Pero alam nyo, sa grace ng Panginoon, iba naman yon. The law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Tingnan niyo po, si Lord Jesus Christ sa New Testament, sa Matthew chapter 8, verse 2 and 3. Sabi niyan, and behold, a leper. May ketong. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. At ang sabi ni Lord Jesus Christ, saying, I am willing, be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. Sa Old Testament, pag ang malinis nakahipo ng marumi, siya nagiging marumi. Sa New Testament, sa grace ng Panginoon, yung marumi, pag hinipo ng malinis, nagiging malinis. Tayong lahat, tayong maruming-marumi sa ating kasalanan, amen? Ngunit sa panahon ng grace ng Diyos, hinipo niya tayo, binayaran tayo ng kanyang banal na dugo, kaya tayo ngayon ay malinis. Di po ba? Yun yung big shift. Na kailangan nating maunawaan, kailangan tayong lumalim sa grace ng Panginoon. Sa law, pinaparusahan ng Diyos yung kanilang kasalanan hanggang 3rd and 4th generation. Sabi sa Exodus chapter 20, verse 4 muna tayo magsimula. Huwag kayong magkakaroon, you shall not make yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Verse 5, you shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children of the 3rd and 4th generation of those who hate me. Yung doon yan sa kautusan. Meron silang punishment, bibisitahin pa ng Diyos, paparusahan ng Diyos yung nakasala hanggang 3rd and 4th generation. Alam niyo po, binago ng Panginoon yan, big shift sa panahon natin ng grace ng Panginoon.
Sabi sa Hebrews chapter 8 verse 12, sabi niyan, "For I will be merciful to their unrighteousness." Sabi niya, "And their sins and lawless deeds I remember no more." Amen? Merong big shift. Merong malaking change. Kaya, ngayon, the more na tayo ay lumapit sa Diyos, the more tayo nakakatanggap ng buhay. Amen po. Ngayon, pwede ka lumapit sa Diyos kahit maruming ka sa iyong kasalanan. Kahit tayo gaano man karumi. Sabi ng Panginoon Kristo sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi niya, "Hali kayo, magliwanagan nga tayo." Sabi niya, gaano man karami ang iyong kasalanan. Pag sinabing dami, it talks about numbers, right? Sabi niya, kahit gaano karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. Sabi niya, at kahit kayo maruming-marumi. Pag sinabing maruming-marumi, yung ibig sabihin naman nun, yung level na nagawa nating sin. Amen po. At kalamitan doon, nakakahiya. Sabi ng Panginoon, hali kayo, magliwanagan tayo. Kahit kayo maruming-marumi, kahit gaano kadami, yung level, yung numbers ng nagawa nating sin, sabi niya, at kahit kayo maruming-marumi, yung level na nagawa nating sin, sabi niya, kayo magiging busilak sa kaputian. Bakit? Dahil si Lord Jesus Christ, yung the Lamb of God that takes away the sin of the world. 2021 years ago, ipinanganak siya at ipinako na matay para dumanak ang kanyang banal na dugo na naglinis ng ating kasalanan. Kaya sabi niya, kayo magiging busilak sa kaputian. At ang promise ng Diyos, kung kayo ay susunod at tatalima, ano ibig sabihin nun? Gusto ng Panginoon, wag tayong ma-stuck. Gusto ng Panginoon, tayo umarangkada. Amen? Nakita niyo yung ating video kanina? Umarangkada siya. Di po ba? Maraming tao ang nananatili sa stuckness. Merong magandang plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin, pero maraming tao dahil hindi naunawaan ang grace ng Diyos, kung gaano ang lalim ng kanyang kagandang loob sa atin, nai-stuck. Hindi makakambyo. Hindi makaarangkada. Hirap na hirap. Sa mga drivers na nandito, na marunong mag-drive, babae o lalaki, alam niyo ang sinasabi ko. Hindi ka pwede mag-stay sa number 1 na gear o primera. Tapos hahapitin mo yung silinyador mo, yaya pa ako mabuti. Ingit na masyado yung makina, pero wala tayong takbo, di ba? Kailangan mo mag-shift ng segunda, shift ng tercera, shift ng kwarta, shift ng quinta, para tayo ay mag-accelerate. Amen. So, ang Panginoon Kristo, ipinaunawa niya sa atin yung lalim ng kanyang kagandaang loob. Na iba noon, iba ngayon. Nung ating Panginoon Kristo ay isinilang. Amen po. Kaya, tingnan niyo po, pinakita sa atin ng Panginoon na kahit na nung lumang tipan, sila ay araw-araw. Under the law, they sacrifice sin offering daily and yearly. Lagi silang naghahandog ng kasalanan araw-araw, kada isang taon. Pag naghandog sila ng tupa, ang effectivity noon ay 1 year. Merong expiration. So, kailangan mo naman maghandog para mapatawad ka sa iyong kasalanan, 1 taon. Samantalang sa grace ng Diyos. Sabi niya sa Hebrews chapter 10, verse 10 to 11, "And by that will," natatandaan niyo yung Bible study natin last Wednesday with Pastor Jesse? "And by that will, he had been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all." So ikaw ngayon ay malinis na once and for all because of Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So ang purpose ng lahat ng yan, para tayo ay hindi manatiling naka-stuck. Emotionally tayo ay may mga time, hirap na hirap tayo mag-accelerate. Gusto mong kumilos, gusto mong gumawa, gusto mong mag-accelerate ang buhay natin, umunlad, umangat, pero tayo nahahadlangan. Alam niyo po, marami mga tao, o kahit Christians, nananatili sa stuckness ng pagiging attendee ng church. Nananatiling taga-attend. Alam niyo po, it is time to make a shift. It is time to make a shift. Kailangan mong umarangkada. It is time. And I believe sa Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, "This is the day that the Lord has made. And I will rejoice
and be glad on this wonderful day. Alam niyo po, maraming tao ang kailangan mo sigurong mag-shift ng gear sa pagiging religious patungo sa pagkakaroon talaga ng tunay na relationship sa Panginoon. Amen. Yun talagang relationship kay Lord. Ito na yung time na mag-shift ka ng gear, naalisin mo na yung pagiging religious, paniniwala sa mga pamahiin, sa mga sabi-sabi ng matatanda, sa mga kultura. Amen? At tayo ay magkaroon talaga ng tunay na ating relationship sa Panginoon. May mga tao na kapag hindi nila naunawaan yung relationship sa Diyos, pag may problem, hindi ko naman sinasabing, huwag niyo po kaming sabihan. Minsan, hindi sila makapag-pray hanggat hindi walang pastor na nagpray para sa kanila. Hindi ko naman po sinasabing, huwag niyo kaming i-honor, no? Yun po ay biblical. Honoring yung mga lingkod ng Panginoon. Pero, kailangan nating maunawaan, yung relationship natin sa Diyos, sabi sa salita ng Diyos, sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya, kay Lord Jesus Christ, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yun ang nakalagay sa Bible. Sabi niya, at upang patunayang anak, sa Galatians, sabi niya, binigyan niya tayo ng espiritu ng Kanyang anak upang makatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. So ikaw ngayon ay pwede kang tumawag sa Father God, ano man ang hihilingin mo, ano man ang kailangan mo, ano man ang struggle mo, pwede kang lumapit sa Diyos. At sinabi ng Panginoon, ni Lord Jesus Christ, sino mang lumapit sa akin sa anumang paraan, hindi ko itataboy. Amen. So ito na yung time na kailangan mag-shift mula sa pagiging religious, tradition, pamahiin, patungkol sa relationship sa Panginoon. Mula sa pagiging attendant ng church, ito na yung time na kailangan mo na mag-dedicate ng buhay mo sa Diyos. Natatandaan ko po, nung sa Bellamar time, nagkaroon po ang HTBC ng seminars about membership, about discipleship. Yung kauna-unahan dyan ay yung membership seminar. Ipaunawa dito yung tungkol sa church. Ano ba ang church? Ano ba ang dapat ginagawa sa church? Ano ba yung mga alituntunin sa church? Ang ganda ng Tagalog ko, alituntunin. Naunawaan niyo pa ba yung mga kabataan dyan? Nung una, hindi naman ako ganun ka-active at committed. So galing ako ng Palawan, hindi ako nakarating ng seminar nila ng HTBC sa Bellamar, hindi ako umabot. Yung misis ko ang nakaunang naka-attend sa akin ng seminar sa HTBC. In-encourage niya ako, sabi niya, kailangan mo maka-attend ng seminar. Kailangan mo maka-attend ng seminar. Umattend ka. Sabi ko, sa Binyan na yung susunod Walang problema, sumama ka sa Binyan. Binyan. Sabi ko, tayin ko na lang yung susunod dito. Umikot uli yung seminar. Sabi niya, hindi. Nung nandun kami sa Binyan, nagpipreach si pastor. Nagsiseminar siya about sa membership seminar. Yung gusto mo mag-decide na maging kabahagi, kapamilya ng HTBC family. So dumaan kami ng seminar. Pagdating doon sa pipirma na, nung una-una nag-hesitate ako. Commitment to. Diba? Meron akong hesitation. Pero alam niyo po ba, there is power. Meron palang power na pag ikaw ay nag-commit sa Diyos. Pagkatapos kong pumirma, hindi ako nagbibiro. Merong something akong naramdaman na natanggal sa akin. Yung hesitation, yung heaviness, yung doubt. Pag nag-commit ako, paano kaya ang pamilya ko? Paano mga anak ko? Hindi ko man sinasabing pag nag-sign kayo ng membership seminar, full-time tayo lahat, no? Sikip tayo dito. Hindi yon. Ang point ko, from being religious, na pagsunod sa Panginoon, yung wala kang commitment, dumalaw ka, mag-church ka, hindi dumalaw no? Pag kasi dumalaw, baka dumadalo lang pala magsimba. Hindi po. Yung mag-church ka at hindi, yung wala kang sense of commitment, mahirap talaga mag-grow. There is power kapag talagang itinalaga mo yung buhay mo sa Panginoon. Yung fears, yung worries, yung alalahanin, parang nawala. Amen. Kaya, encourage ko po kayo, pag dumating ang time na muli ibalik natin yung seminar na yon, I'm encouraging you to sign up. Amen. Dahil yun ang na-experience ko, doon nagsimula lahat. Merong nawala. Baka yun ang kailangan mong shift. Nakaprimera ka na ngayon, pero hirap ka. Baka kailangan mong shift, segunda.
para maka-accelerate ng konti. Then, Tresera. Membership seminar, and then maturity seminar, discipleship seminar, and then mission seminar. Amen? Mayroong magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. May magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo lamang ay, mamaya papaliwanag ko sa inyo, tayo lamang ay gustong hadlangan ng kaaway ng Diyos. Mamaya papaliwanag ko yan sa inyo, sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po. Ang iba sa inyo ay stuck sa mga sama ng loob. Kaya hindi maka-accelerate. Alam niyo po ba yung sama ng loob at saka yung bulutong ay halos magkaparehas? Ang bulutong, pag binulutong ka, unang-una, sa loob ng katawan mo, meron kang lagnat. Ang sama-sama ng pakiramdam mo. Di po ba? Ganon din pag may sama ka ng loob. Di ba hindi ka makatulog, parang nagingit kitang kalooban mo, ang dami mong naiisip na mga pangangatwiran. Dina-justify mo yung pagkakaroon mo ng galit, ng sama ng loob. Yan ay katulad ng bulutong din yan. Inwardly, yan po ay merong effect sa atin. And then nagmamanifest yan outwardly. Meron tayo mga butlig-butlig dito. Tama po ba? Tapos Makati. Di po ba? Tapos ini-scratch natin yan. Alam nyo, the more you scratch, the more you have chances of winning. Di ba? Gising kayo, gising. Pero di ba, habang ini-scratch mo siya, kinakamot mo siya, lalo siyang kumakalat sa ating katawan. Hindi lamang po yan, pag kinakamot mo ng kinakamot yan, pati mga kasama mo sa bahay, nahawa. Amen. Ganon din po yan. Kung meron kang grudges, meron kang sama ng loob, meron kang bitterness, the more nakamutin mo yan, mahawa ang sabihin mo na sabihin niya sa mga kasama mo sa bahay, sa mga anak mo, sa asawa mo, pati sila, nahawa, napupulot sila ng bitterness. Pag kinamot mo pa ng kinamot yung bitterness sa puso mo, ang nangyayari niya, pati sinabi mo sa church member, ka-churchmate mo, ka-small group mo, pati sila, napupulot. Amen. Ang solusyon natin doon, di ba, gamot? Sino ang gamot natin? Panginoon. Ang kailangan natin ay magpatawad. Kaya ang pagpapatawad, hindi yun para sa kanila nakagawa. Dadating ang time, si Lord ang bahala sa kanila. Sabi ng Panginoon Kristo, huwag kayong gaganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang kailangan natin gawin, gamutin natin yung ating sarili para sa ating kabubuti, para tayo mag-accelerate. Amen? Dahil nai-stuck tayo doon. Hindi tayo maka-breakthrough. Amen po. Malayo na sana ang naabot ng iba sa atin lahat. Ng iba sa atin. Pero yun natin kinakailangan, it's time mag-shift na tayo ng gear. Amen po. Ang iba po sa atin, ang maaring kailangan niyang ayusin ay ang kanyang pagbibigay ng tithes. Para siya magtuloy-tuloy ang kanyang breakthrough. Kaya maraming devour. Pagkikita ng pera, may devour, may mauospital, may ganito. Devour po tawag doon, may mangungutang, hindi nababayaran, devour. Sabi ng Diyos, di ba? Pag binalik niyo yung tithes, ibinalik dahil yun naman po ay sa Diyos. Wala naman po talaga tayong atin eh. Lahat po yan ay galing sa Panginoon. Mababasa niyo po yan sa Deuteronomy chapter 8. Hindi natin babasahin ngayon. Assignment niyo po yan. Deuteronomy 8, verse 10 hanggang 18. Makikita niyo po yan. Sabi niya, for it is He, ang Diyos, who gives you power to get wealth. Sabi niya, remember the Lord, for it is He. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng power. Paano yun? Nung nilikha tayo ng Panginoon, ng Diyos, binigyan niya tayo ng iba't ibang mga talento. Kaya may doktor, di po ba? May nurse, may engineer. Parang si Boy Logro. Tatandaan si Boy Logro, pagkatapos siya magluto, di ba? Dadakot siya ng asin, sabi niya, ping, 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 ping. Di ba? So, nung nilikha tayo ng Panginoon, ganoon din yun. Ping, 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 ping. Nilagyan kanya ng talento, skills. Sa Diyos lahat galing. And sabi ng Diyos, for it is He who gives you power to get wealth. Kaya kung meron man tayo ng mga bagay o material o pananalapi, sa Diyos galing lahat yun. So maaring ang kailangan natin gawin, magbalik tayo ng tithes sa Panginoon. Maaring ang iba sa inyo, ang kailangan niyang shift ay siya ay mag-home host. Magtalaga ng kanyang buhay sa Diyos. Mag-train bilang isang small group leader. Amen po. Katulad ng nangyayari
sa ating paligid. Napapansin niyo po ninyo? Ang naik ay dumadami po yung mga nililipat sa atin. Binabawasan nila ang populasyon ng Manila, and then they are populating naik. Alam ko, nakikita kong isang big ship na kailangan gawin doon ng church. Kailangan gawin ng church. Dahil merong shifting na nangyayari. They are depopulating Manila and populating naik. Ano ang parallelism? Tayo mga Christian, tayo na church ng Panginoon, kailangan nating mag-share ng Word of God. We have to depopulate hell and populate heaven. Amen. Yun ang kailangan natin gawin. Ang bawat isa po sa atin, binigyan tayo ng Panginoon ng calling. Tingnan niyo po, sa Mark chapter 5, si Lord Jesus Christ, nung siya ay pumunta sila sa isang lugar sa Gadarene, kasama niya yung kanyang mga alagad. At pagkatapos, pagdating nila doon sa shore, sinalubong si Lord Jesus Christ at kanyang mga alagad ng isang lalaki na may sape. 2,000 demonyo ang nasa kanya. At nung nakita niya si Lord Jesus Christ, siya lumuhod at pagkatapos sumamba siya, and then sinabi niya, Jesus, hahatulan mo ba ako sa wala pa sa panahon? Hayaan mong pumunta ako sa baboy. Pinayagan ng Panginoong Kristo yung demonyo na yon. Kasi yung mama na yon, siya ay gapos ng 2,000 demonyo. At sabi sa salita ng Diyos, doon na siya tumitira sa sementeryo at saka sa bundok. Kasi walang makapag-tame sa kanya. Kahit talian siya ng kadena, nakakalag niya yon. Nawawasak niya yon. Pero ang heart ng Diyos, kailangan niyang dayuhin yung tao na yon. Bakit? Meron siyang purpose. Yung tao na yun, hindi siya maka-breakthrough. Hirap siya makaarangkada. Kaya si Lord Jesus Christ mismo ang pumunta sa kanya. Amen? At sinabi ng Panginoon, pinalayas niya yung mga demonyo. Yung lumayas yung mga demonyo sa tao na yon, sabi ng tao, dito sa Mark chapter 5 verse 18, sabi niya, nang sumakay si Jesus sa bangka, nakiusap ang inaalihan ng demonyo. Sabi niya, naisama siya. Sabi niya, Lord, isama niyo na nga po ako. Amen. Pati siya nag-shift ng gear. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngunit hindi pumayag si Jesus Christ. Sa halip, sabi niya, umuwi ka, sabihin mo sa iyong kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya'y nakabag sa iyo. Sabi sa English, sabi niya, however, Jesus did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them the great things the Lord has done for you and how He has compassion on you. Amen? Katulad ng Panginoon, sinasabi niya sa atin. Marami po sa atin dito, tayong lahat makasalanan, pinatawad tayo ng Diyos. Ang iba sa atin broke, pinagpala ng Panginoon. Ang iba sa atin may karamdaman, may cancer, pinagaling ng Diyos. Ang iba sa atin bumagsak sa pagkakasala pero nirestore ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, go home and tell to your friends. Sabi niya, tell them what great things the Lord has done for you and how He has compassion on you. Amen. Ito na yung time, maring hinihintay ng Diyos. Yung pag-shift mo ng gear. Na mag-start kang i-declare yung goodness ng Panginoon sa ating lahat. Bawat isa sa atin, merong ginawa ang Diyos na mabuti. Amen po. Sabi ko nga po sa inyo kanina, walang sino mang banal sa church na to. Tayong lahat ay makasalanan. Ngunit isang bagay ang common sa atin. Tayong lahat ay kinahabagan ng Diyos. Amen po. At ang naik, katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, dinadagdagan nila ang population. Binabawasan nila ang populasyon ng Manila. Same as true. Or in the same token, we have depopulate hell and populate heaven. Paano? Ikaw mismo gagamitin ng Diyos. Kailangan lang natin mag-shift ng gear. I-release mo yung handbrake na pumipigil sa iyo. Tayong lahat ay napipigilan maraming bagay. Napipigilan tayo ng guilt,
ng condemnation, ng worry, fear of the future. Yun ang handbrake natin. Kaya hirap tayo makaarangkada. Amen po? Samantalang ang sabi ng Diyos, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. So release your handbrake and start to shift. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 5, sabi ni Paul kay Timothy, sabi niya, do the work of an evangelist. Binili niya yan. Sabi niya, but you have watchful in all things in affliction, do the work of an evangelist. Alam niyo po bang mga evangelist, hindi sila naghihintay ng opportunity para makapag-share. Ang evangelist, nagkikreate sila ng opportunity para makapag-share. Amen. Kaya sa ating church, hindi tayo basta-basta nagbibigay ng tulong. Nag-share tayo para hindi lamang ang matanggap nila ay material na pangangailangan. Alam nyo, ganito po yan. Kahit bigyan mo ng bigas o dilata yung taong pupuntahan mo, pag namatay sila, wala sila kay Kristo, impyerno pa rin sila. Amen. Pero kaya kinakailangan nila ang salita ng Panginoon. Kailangan nila ang Word of God, salvation. Amen. Kaya bilang evangelist, hindi tayo nag-wait ng opportunity para makapag-share. Nagkikreate ng opportunity para makapag-share. Pwede ka mag-create ng opportunity. This Christmas, sa halip na pang sarili, hindi ko sinasabing para magkahawa ng COVID. No. Hindi po yun. Kailangan natin ng wisdom. Pero ito yung pagkakataon na pwede tayo mag-create ng opportunity para makapag-share ng Word of God. Meron kang invite isang pamilya. Di po ba? Kamag-anak mo na hindi nakakilala sa Panginoon o maaaring merong isa sa barangay nyo na mayroong mahirap. Create an opportunity para sila ay ma-share ng Word of God. Amen po. Yun ang trabaho ng evangelist. At tayong lahat ay evangelist. Tigilan mo na yung pagiging marites na negative. Tayo ay maging marites in positive way. Paano yun? Mare, testify mo naman yung goodness ni Lord sa iyo. Amen! Woo! Hindi yung latest. Marites, testify mo naman. Sabi ni Lord Jesus Christ, go to your home and your friends and be marites. Testify the goodness and how God had compassion on you. Amen po, mga kapatid. Tingnan niyo po. Sa Mark chapter 16, verse 15, sabi ni Lord Jesus Christ, nung siya nagkatawang, nabuhay na maguli, sabi niya, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Sabi niya, he who believes is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Now, ang question ay, bakit pinupush ni Lord Jesus Christ sa kanyang mga lagad na go and preach the gospel? Why? Question niya, bakit niya pinupush? Go and preach the gospel, go and preach the gospel, go and preach the gospel. Alam niyo po, yung question na yan, pwede nating masagot sa Book of Genesis. Sa Book of Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 3, sabi dyan. Sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Okay? And the earth was without form. Wala pa siyang anyo. And void. And darkness was on the face of the deep. Sabi niya, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Hovering. Kumikilos na ang Holy Spirit na nandun. Hindi natin alam kung gano'n na katagal ang Holy Spirit ay nag-hover sa face of the earth at sa darkness. Pero walang nangyayari. Walang nangyayari. Walang nangyayari. Until, sabi niyan, and God said, let there be light. And there was light. Nakita niyo yung parallelism of truth? Bakit sinabi ni Lord Jesus Christ, go and preach the gospel? Why? Because I believe sa naik o sa inyong pamilya, sa inyong opisina, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong barangay, the Holy Spirit was there and hovering.
But He is waiting to someone to speak the word. He's waiting for you to speak the word. Amen. Para makita mo ang pamilya mo, ang opisina ninyo, na magkaroon ng change at ang Diyos magsimulang magkumilo sa Kanya, God needs you to speak the word. The word of salvation. Walang mangyayari sa mga pabahay. Walang mangyayari sa mga paligid natin. Walang mangyayari sa kamag-anak mo. Kahit ang Holy Spirit ay present sa panahon natin ngayon. At siya ay hovering, kumikilos siya. Hanggat hindi ka nagsasalita ng salita ng Diyos. At pag nag-shift ka, nag-change ka ng gear mo, remove lahat ng mga naging hasagabal. Binayaran na ng Diyos yung guilt and condemnation. Dinidikdik natin sa Bible study ang kaso na yan. Dahil isa yan sa malaking ginagawa ng demonyo para hadlangan ng Christian. Guilt and condemnation. Dahil hindi sila makamove, hindi sila makapag-share, hindi sila makapag-preach. Kasi tingnan mo yung nakaraan mo. Yung nakaraan ko, bayad na. Amen po? But ang point ay, ang Holy Spirit ay hovering, moving. He is waiting for you to speak the word. Amen. Ang ating problem ay stuck tayo. Tayo ay stuck. Amen po? Kaya gusto ng Panginoon, it is time to shift the gear para mag-accelerate. Hindi lamang tayo, pati yung mga mahal natin sa buhay. Pag nag-speak ka ng Word of God, sabi sa salita ng Diyos, and the Word of God shall not return to Him void, but it shall accomplish its purpose. Anong purpose? Let there be light. Ang sabi ng Bible, and there was light. What's hindering you to speak, to share the Word of God? Pero ikaw na kinakausap ko ngayon na, alam mo, na nung time na nagpagamit ka naman sa Diyos, di ba, nakita mo result. May co-office mate ka na, Christian na. Tama? May mahal ka, may nanay mo, Christian na. Kamag-anak mo, Christian na. Why? Because you speak the word. You spoke the word. Nag-share ka. Nag-share tayo. Ano po? Pero, ang kaaway ng Diyos, pilit tayong inahadlangan. Amen, mga kapatid. Maraming sasabihin mo, Pastor, my ministry or my spiritual life is dead, in the dead end road. Anong gagawin ko? Change your position, and Jesus will change your situation. Shift the gear. Kumambyo ka. Makakarangkada ka. Jesus doesn't sleep with sleepers. Natutulog yung mga alagad, di siya nakitulog doon. Siya nagpe-pray. But Jesus goes with the goers and work with workers. Amen? Sabi po sa Mark chapter 16 verse 20, tingnan niyo po, and they went out and preached everywhere. The Lord was working with them. Amen? When you go, you will not go alone. God will go with you. Amen. God is waiting for us. The Holy Spirit, nandun na ang Holy Spirit. Hovering. He is waiting to someone na may mag-share, na may mag-preach ng Word of God. Amen po? Alam niyo po, some people are until now ay nasa garahe pa din ng sasakyan at nagpapagaling. Amen. Tinawag ka ng Diyos para gumawa ng mga kamanghamanghang bagay na kasama niya. Kung tayo susunod, makikita natin ang katapatan niya sa buhay natin. So it is time. God started your engine and put spiritual gasoline sa atin. Holy Spirit, talents, empowering ng Holy Spirit ng Panginoon, authority, pinutin niya na sa atin yan.
All we have to do is to go and shift the gear and leave that stuckness. Subuhin natin. Alam niyo kung bakit tayo na-stuck? Sino gusto malaman? Bakit tayo na-stuck? Sa Luke chapter 20, verse 19 to 25. Tingnan niyo po, ito yung istorya na si Lord Jesus Christ, gusto siyang siluin ng mga Pariseo para magkaroon sila ng accusation para si Jesus Christ ay maparatangan nila at parusahan nila. So gumawa sila nag-set up sila. Sabi nila, and the chief priest and the scribes that very hour sought to lay hands on him, but they feared the people, for they knew he had spoken this parable against them. So they watched him and sent spies to pretend to be righteous, that they might seize on his word in order to deliver him to the power of the authority of the governor. So set up nila si Lord Jesus Christ para pag natrap nila, i-accuse nila si Lord Jesus Christ. So itong ginawa nila. And they asked him saying, Teacher, sabi niya, we know that you say and teach rightly. Ang ganda ng salita, di ba? And you do not show personal favoritism, but teach the way of God in truth. O, eto na. Is it lawful for us to pay taxes to Caesar or not? Naayon ba sa batas na kami magbayad ng tax kay Caesar o hindi? Pag sinabi niyang hindi, marami dong Roman soldier. Arestuin siya. Pag sinabi naman niyang, oo, yung mga Hudyo na mga galit sa Roman soldier dahil sila ibihag noon, magagalit kay Lord Jesus Christ. So wala siyang pwedeng isagot, wala siyang pwedeng kampihan. Pero initrap, tingnan niyo po next verse. Sabi niyan, but he perceived their craftiness and said to them, why do you test me? Show me a denarius, sabi niya. Whose image and inscription does it have? They answered and said, Caesar's. Kanina bang mukha nandito sa pera na to? Kay Caesar, sabi nila. Okay, next verse, sabi niya. And he said to them, render therefore to Caesar's the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Ibigay nyo kay Caesar yung para kay Caesar. Ano nakikita nyo yung image dito? Kaninong mukha? Kay Caesar. Ibigay nyo kay Caesar ang para kay Caesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Nung nilikha tayo ng Diyos, sabi sa Bible, God created man in His own image. So dapat tayo ay, sabi ni Jesus Christ, render to Caesar that the things are to Caesar, and render to God the things are God. So kung tayo ay nilikha ng Diyos in His image, tayo dapat ay sa Diyos. But Satan hated us so much. Dahil kahit ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang image. Kaya si Satan, gumagawa siya ng paraan para masira ang image mo, ang image natin. Inilululong kanya sa addiction. Gagamitin niya ang computer games para masira ang iyong image as katulad ng Diyos. Gagamitin niya ang shabu. Gagamitin niya ang masasamang tao. Gagamitin niya ang material na bagay para masira ang image natin na kalarawan ng Diyos. Because Satan hated us so much dahil tayo ay kalarawan ng Diyos. Ang nangyayari, tayo na nilikha ng Diyos sa kalarawan niya, hindi tayo napapa-offer sa Diyos. Tinatrap tayo ni Satan para hindi tayo mapapunta sa Diyos. Sinisira niya yung image natin. Kaya may addiction, may sin, may materialism, may offense. Amen? But God, sa kanyang great mercy, 2021 years ago, binayaran niya sa krus yung ating kasalanan. Amen? Ang purpose at ang reason for us na makapanumbalik yung image na yon ng Diyos. Tingnan mo ngayon yung image mo. Kamusta ang ating lifestyle? Tayo ba talaga ay in the image of God? O nagsisimula na tayong dikdikin ng kaaway ng Diyos? It is time to shift the gear. Amen. Let's go back again to our original purpose. Na tayo ay makita ang kalarawan ng Panginoon
sa kanyang wangis. Amen? Malaya. Empowered ng Holy Spirit. Kaya, i-release mo yung handbrake na nagpipigil sa'yo. Kumambyo ka, yapakan mo si Lenyador. At ang promise ng Diyos sa Psalms chapter 60, verse 12, through our God, we shall do valiantly. Why? For it is He, ang Diyos, who shall tread down the enemies. It is time to shift the gear. Tulad sabi ko sa inyo kanina, ini-start na ng Diyos yung ating makina. And then, nag-provide na siya ng empowerment sa atin. All we have to do is to shift the gear. Amen. Amen. Father God, I pray that you anoint your people and empower your people, O God. Lord, nananampalataya po kami ang salita niyo po. Sinabi ni Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation those who are believe. I pray, Lord, for boldness. I pray, O God, for empowerment of the Holy Spirit, Lord. And I pray, O God, na patuloy mo kayong mangusap, ilid niyo po sila sa mga tao, O God, na kailang kakausapin. Thank you, Father, Lord, at sa mga first time na nandito ngayon, kung maaring siguro ang kailangan mong shift na gawin sa buhay mo ay gawin mong Lord, si Lord Jesus Christ sa buhay mo. Sabihin mo itong panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Yesus, sa umaga pong ito, iniaalay ko po sa iyo ang buhay ko. Tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Maraming salamat po sa kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan at sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo sa akin. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po, Lord, sa paalala at sa breakthrough na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Nananampalataya po kami na kami po ay gagamitin mo. Ibabalik mo kami sa original purpose mo po sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Bless your people with the abundance of your blessing, Lord, spiritually, emotionally, physically, and financially and materially, Lord God. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever, in Jesus' name. Amen. Amen.